hindi ko pakawala si Kiko Barsaga, yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Zaldico. Gago na tayo mga Pilipino. Mahirap mapagsabihan yung mga bangag. Breaking news tayo mga kabisdak. Vice President Inday Sara may buwelta sa mga buhaya. Zaldico itinorong may kinalaman sa laptop corruption, anak ng baka. Kahit saan talaga, no? Basta may pagkakitaan, basta may makurap, nandoon si Zaldico. Malamang sa malamang alam din ito ni Martin Romualdez at Bongbong Marcos alias Ngiwem. At mga kaibigan ko, kanina sa press con, may nasita si Vice President Inday Sara na media outlet dahil sa hindi maganda umano ang picture na inilagay sa naturang media outlet. Alamin natin mamaya kung sino ang mga hinayupak na ito. At itinanggi rin po ni Vice President Inday Sara na pakawala niya po si Kiko Barsaga upang mag-ingay, kalabanin si Bongbong Marcos, Zaldico at Martin Romualdez, anak ng kamote. Lahat na lang talaga, no? Isinisisi sa mga Duterte kay Inday Sara. Ay, wala eh. Meron talagang magsasalita ng mga Pilipino. Si Kung Barsaga, oo, sinabi niya na unitim, pero hindi niya na nagustuhan nga eh. Yung pamamalakad ng ating bansa. O hito pa, isa pang mainit na personalidad, si Manong Chavit Singson. Hinaraw-araw na talaga si Bongbong Marcos at tinawag pang bangag. At ginagago na umano tayo ni Bongbong Marcos, patay kayo dyan. Ito na nga ho yung sinasabi ko. Hindi na talaga kayo tatantanan ni Manong Chavit Singson. Pinatikim nyo kasi si Manong Chavit ng pagtatraidor. Aba, anong sinasabi na walang sukat sa ganti. Okay, pa-like po muna, pa-share, pa-subscribe, at pakipindot po ang inyong notification bell upang lagi po tayong updated sa ating mga video. Sa mga trolls, wag na kayong mahiya, animal, mag-like kayo. Subscribe din, i-share nyo din sa mga kasama ninyong mga trolls para kumita naman yung mga hinayupak sa kakatroll sa akin. At sa mga medyo maluwag ngayon sa buhay at gustong tumulong sa mga nasalanta sa lindol, sa probinsya ng Cebu at Davao, SMNI Foundation, suportahan po natin, ipadaan po sa kanila ang inyong mga counting tulong. Nandyan po yung kanilang mga numero para makapagpadala po kayo ng munting tulong sa mga kababayan nating nasalanta ng lindol. O ito po mga kababayan ko, umpisahan na agad natin ang banat ni Vice President Inday Sara Duterte. At unahin na agad natin yung unahin muna natin yung tungkol sa tungkol sa isang political vlogger. Kasi in-issue din si Vice President Inday Sara. Kahit saan na talaga ini-issue. Naalala nyo po yung nag-post na DDS vlogger sa kanyang FB page na inaresto ng National Bureau of Investigation na walang warrant of arrest. At nakatutok nga ho doon ang mukha ni BBM sa salitang bugo sa Bugo City na nakaaro at nakalagay sa caption headshot na ang ibig sabihin doon ay sapol si Bongbong Marcos sa salitang bugo dahil tumapat mismo siya doon sa salitang iyon. Ay natanong si Vice President Inday Sara kung lumapit daw umano itong political vlogger na ito kay Inday Sara sa Office of the Vice President. Narito, pakinggan po natin mga kabisdak. Ito ba yun? Teka lang. Medyo marami eh. Last question. Marcel. Kasama sa pagpapahayag ng kanilang galit ay ilang grupo ng paniwak. Teka lang, ito lang pala. Sorry, ito. Ma'am Queenie. Alright. Buenas tardes, ma'am. Yes, Yeah. ma'am. Is it true that the family of the blogger who posted a picture of PBBM captioned headshot approached you and is asking for help, but you allegedly turned them down? No, ma'am. I never received a request for help from the family of the vlogger. And
It's highly unlikely, ma'am, for us to say no because if it's this is a matter of legal assistance, ma'am, no, because there is a case. So usually we refer it for legal advice kung meron ng abogado. So very unlikely na humindi yung Office of the Vice President. Kasi ang protocol o ang SOP namin sa opisina na kapag merong lumapit ng tulong at example, pag-assess ng tao, legal problem siya, ay hinahanapan siya or pinapartner siya sa kung sino yung abogado na pwedeng magbigay ng legal advice. Alam niyo po bakit natanong yan ng mga media kay Vice President Inday Sara? Kasi alam niyo, kung sasabihin direkta ni Inday Sara na, tinulungan namin, pwede nilang batuhin si Inday Sara na si Inday Sara may utos doon sa DDS political blogger na mag-post na ganun. Pwedeng batuhin nila ng ganun. Pero hindi naman kasi masama yung meaning na yun. Hindi lang naintindihan ni Maltong yung NBI director na yun, death threat daw. Hindi nga eh. Ang pinupunto lang naman yun sa policy BBM, sa pangalang bubo ba? At tama yung sagot ni Inday Sara, hindi niya masabi kung wala siyang nabapalitan na lumapit. Pero kung may lumapit sa kanila, kahit sino naman ay tutulong talaga yung Office of the Vice President kasi meron silang legal assistance itong Office of the Vice President. Mautak din tong mga media, naghahanap talaga ng pwedeng maibatong black propaganda laban kay Vice President Inday Sara Duterte. At matalino lang si Inday. Walang lusot itong mga media kay Vice President Inday Sara Duterte. Nasita ni Inday Sara yung isang media outlet dahil umano sa hindi magandang picture na thumbnail ng naturang media. Pakinggan po natin ang banat ni Vice President Inday Sara. Naduro pa dito eh. Dami talagang bayarang media, animal kagwang Uy, bilyonaryo. Patay ka. Sabi dyan sa opisina ninyo na ayusin naman nila yung picture ko. Yung picture na gamitin nila, yung maganda ako, wag yung pangit ako. Wala naman akong pakialam kung anong sasabihin ng inyong outfit about sa akin. Basta paniguraduhin lang nila na maganda yung picture ko. Sige, makakarating ko. Bakit yung mga kalaban ko, magaganda yung mga picture na ginagamit nila? Bakit pangit yung picture na Sana yung mga tiga Office of the Vice President. Padalhan nyo nga ito siya ng mga magagandang picture ko para yun ang gamitin nila. Please lang. Di ba, ma'am? Napansin mo yun, ma'am? Yung kalaban ko, maganda yung photo. Tapos ako, pangit yung photo. Ang katotohanan naman, mas maganda naman ako doon sa kalaban ko, ma'am. Ano sana, ma'am? Ha? Gano'n sige pagawas? Ano yung sino ba kausap ko doon sa bilyonaryo na nakanganga ako, JC. Ano yung photo na yun? Ayan si JC. Alam niya yung JC yan. Disunog kang reporter ka. Gawain kasi yan ng mga dilawan, mga pinklawan, mga bubonistang tanganista. Ayan, nasita ka. Talagang hindi ka pinapalampas ni Inday Sara dyan. Bilyonaryo, ayusin nyo. Ito nga yung masakit sa kanila eh. Pambira, si Inday Sara napakaganda mistisa, pinapapangit nila. Samantala si Palaka napakapangit, pinapaganda nila. Totoo naman sinabi ni Inday Sara, maganda si Inday Sara. Ayan naman katotohanan. Samantala si Palaka ang swangit, pilit nila pinapaganda yung swangit. Pero yung maganda, pilit nila pinapapangit. Ang grabe talaga itong mga bayarang media. Lalo na mga political vlogger, insaymada vlogger ni mga trolls. Talagang gusto nilang pangitin yung image ni Inday Sara. Magpakatotoo tayo. Talagang maganda si Vice President Inday Sara. Pag maganda, maganda na ho yan. Wala na tayong question dyan. Mistisa eh. Lahi ni Duterte, Mindanao, Muslim at German eh. Talagang ang lalabas, mistisa. Pero kay Palaka, lahing bakit, ang lalabas, Palaka. Ganun talaga. Puto nakakahiya yun.
sisitahin ka ni Inday Sara, katikim ka. Kahit man lang makaganti tayo sa mga fake news na mga mainstream media. Prangka si Inday Sara, no? Ito yung maganda. Prangka ba? Pero hindi masyadong hindi masyadong halata na binanatan ni Inday Sara at hindi masyadong napapahiya yung media. Kumbaga, hindi masyadong bastos ang pagka-approach ni Vice President Inday Sara. O bakit yung picture ko binabago nyo, ginagawa ninyo akong pangit. Ito, padalan daw kayo ng sandamakmak ng picture. Anak ng kamuti talaga. Pakinggan rin po natin itong banat ni Vice President Inday Sara kay Saldico. At nahagip din dito si Bonyeng. Narito po. Jay, ito pa rin. Okay. Regarding sa plano po ni bagong Ombudsman, Remulla, na hukay niya daw ulit sa hukay yung Parmali case. Sa tingin niyo may nilulutong narrative yung administration? Oh yes. Oo. Matagal naman na ako nagsasabi, 'di ba? Na wala namang ginagawa itong gobyerno na ito. Kundi number 1, mamulitika, at number 2, ubusin ang budget ng Pilipinas sa korupsyon. So yan lang 'yun. Ang ginagawa nila, sir, sa totoo lang. Meron ba kayong nakikitang project? Wala, 'di ba? So ibig sabihin, wala na silang ibang objective para sa kanilang pagkaupo diyan sa administrasyon, kundi mamulitika, and ang end goal nila is perpetuation in power. Sinabi ko na yan noon pa. And paano nila gagawin yon? Ay syempre ubusin nila yung kaban ng bayan sa korupsyon. Kasi kung talagang seryoso ang ombudsman sa pag-iimbestiga, imbestigahan din nila yung laptop corruption scandal ng Department of Education. Nandoon si Zaldico. At alam ko yun dahil gumawa kami ng sarili naming investigation sa loob ng Department of Education noong ako ay Department of Education Secretary. May I just say na merong confidential funds na pumunta doon sa paghahanap ng ebidensya sa investigasyon na yun. Patay kang bata ka, Saldico. Ito, actually kasi si Buying, hindi naman talaga yan mag-iimbestiga patungkol sa korupsyon ng mga Marcoses. Kaya nga inalagay po sila dyan para mag-cover up, para hindi mahusgahan ng maraming Pilipino ang pangungurakot ng gobyernong ito. Pero kahit matagal ka dyan, Buying, hindi ka na rin ligtas dyan eh. Dahil alam na po ng taong bayan ang pagkatao ni Buying. Ang purpose niyan, dapat Duterte ang imbestigahan. Tingnan mo, Parmali, katagal-tagal na ho yun. Gustong imbestigahan. Samantala, ang problema ngayon, flood control, 1.2 trillion. Ito, Buying, daliin mo na itong si Saldico. Tingnan mo si Saldico pala, yung may utak ng laptop corruption na pinipilit, hinahatak ng mga dilawan, pinklawan, bubunistang, tanganistang, loyalista ni Bangag, si Vice President Inday Sara tungkol dito sa laptop corruption. Si Saldico palang may utak, anak ng kagwang. Niloyo. Ano ba naging involvement ni Saldico dun sa laptop? SunWest ang contractor ng laptop doon sa DepEd. Bakit specific? SunWest na naman, animal ka. Saldico, hindi ka talaga, walang kabusugan itong mga hinayupak na to, wala Martin Romualdez. Walang kabusugan, lahat na lang kinakain. Basta pira ng bayan. Kayo pala yan eh. Tuloy tayo. Specific yung pag-iimbestiga. Bakit hindi iniimbestigahan lahat ng corruption scandal? Bakit kinokontrol yung kwento sa corruption? Bakit hindi nilalabas lahat nung
mga insidente o mga gawain o mga iskandalo sa korupsyon. Bakit pinipili? Kaya natin nasasabi lahat na merong controlling the narrative ay dahil pinipili nila kung ano yung gusto nila investigahan. At kung napapansin nyo, kapag medyo tatamaan na o merong tatamaan o tatamaan na talaga ang Office of the President, ang administrasyon sa investigasyon, ay biglang namamatay Yung issue. yung investigasyon. O nawawala, o nalilibing, o nalulubog yung investigasyon. So, ibig sabihin, meron talagang pag-control sa kwento. Ano yan, script nga nila, Day, ang script nila, sisi sa mga Duterte, at ang script nila, ipapalabasin nila, malinis si Bangag, kahit ang dumi-dumi na, animal, oh. Kahit alam na ng taong bayan na itong gobyernong ito ay puro lamang pagnanakaw sa kaban ng bayan at walang proyekto. At ang mga tao rin nagising na eh. Diversionary tactics gaya ng sinasabi ni Chavit Singson nawawala na. Blue Ribbon Committee natigil na. Kasi nga, kumakatok na po yung investigasyon sa Palacio de Polvoron. At lalo na ngayon, mayroong isang kongresista na napakaingay. Si Kiko Barsaga, talagang ang ingay na ho ngayon. People power na nga ho ang panawagan. Na ngayon ay pinilit nila ikukuni kay Vice President Inday Sara. Meron palang isyong ganito. Na di umano ay si Kiko Barsaga ay pakawala ni Vice President Inday Sara. O anong purpose nun? Para ituro na si Inday Sara ay merong ginawang destabilisasyon labang kay Bangag tapos magdeklara kayo ng martial law. Lo nyo. Narito po ang sagot ni Vice President Inday Sara tungkol dyan. Your comment daw po sa pagbansag na pakawala niyo daw si Congressman Kiko Barsaga of Cavite, especially with his antics last weekend. Hindi ko... Okay, number one, kilala ko si Congressman Kiko Barsaga because of the campaign in Cavite in 2022. Dahil unity siya. Ang pagkakaalam ko, ang mga magulang niya, hindi sila for the unity. Ang maalala ko, yung mga magulang niya, Sara only. Pero si Congressman Kiko Barsaga was for the unity. Hindi ko alam kung nagkausap man kami from that time na nagkita kami sa kampanya hanggang ngayon, kung meron man, pero ang huling maalala ko na nagkausap kami is doon sa rally ng unity sa kanila. Sa Dasmariñas, Cavite. Hindi ko pakawala si Kiko Barsaga. Sa tingin niyo ba, sa personality ni Congressman Kiko Barsaga, isa siyang tao na ma-handle ng kahit sino man? Diba? Nakikita niyo naman yung kanyang independence sa pag-iisip eh. Nakikita nyo din yung kanyang lakas ng loob. Nakikita nyo din yung prinsipyo niya. Ang example ko na lang dito ay, unang-una, yung mga magulang niya, hindi unity yun ha. Si Kiko Barsaga unity. Hindi yan nakikinig sa mga magulang niya, ibig sabihin. Diba? So bakit yan makikinig kay Sara Duterte? So no, I do not control Congressman Kiko Barsaga. He is his own person, he has his own principles, and he has his own free will. And there is nothing wrong at all with what he is doing because as I said, tayong lahat, we are covered
by the freedom of speech and expression. Unfortunately, meron tayong administrasyon na hindi nila matanggap na meron talagang mga tao na number 1, hindi natatakot, at number 2, hindi nabibili ng pera. Correct ka dyan, Day, kasi pinipilit nila. Basta galit sa mga Marcos, pakawala ng mga Duterte. Anong pakawala? So, ibig sabihin, mga trolls, anong pambayad sa mga trolls? Anong pambayad sa mga yan? Sa atin, kami. Anong pambayad? Wala ngang pondo Kaya hirap nga yung mga pamilyang Duterte ngayon dahil sa ginawa ni Bangag. Wala na. Ayaw talaga nilang aminin na maraming mga Pilipinong galit na sa kanila. Si Kiko Barsaga, kailan lang naman natin yan nasuportahan? Di ba? Yung galit na talaga siya kay Bongbong Marcos, Sandro, Martin Romualdez, Saldico. Saan ka nakakita, kongresista? Pero ang tapang-tapang sisigaw ng Peopleware pa, labang kay Bongbong, BBM resign. Ganun katapang si Kiko Barsaga. At ito nalaman tuloy natin na si Kiko pala ay unit team talaga siya. So tama, yung kanyang mga interview, mga nakaraan, okay doon si BBM, kaya nag-unit team siya dahil nanawagan ng pagkakaisa, babangon tayong muli. So, medyo na-issue kasi rin si Kiko, dahil umano may rally sa Dasma, maraming nagsipuntahan, mga Pinklawan. So, mga Pinklawan yun. So, sa nanay pala niya yun, at saka sa tatay. Pero yung vice-presidente nila, si Inday Sara. So, ibig sabihin, yung tatay at nanay niya, ang presidente, si Line, at ang vice-presidente, si Inday Sara. So, yun yung maliwanag. Pero si Kiko, unit team, at saka hindi madidiktahan si Kiko, may sariling pag-iisip at matalino. Tuloy po, Day. Magandang hapon. Finally. Vice President. Ma'am, I would just want to ask with the... Tingnan mo, pag ganito presidente natin, no? Hindi nakakaumay panoorin. Ganda, no? Talagang may pag-asa ang Pilipinas kay Inday Sara. Pero kung si BBM, hindi man mabuisit ka Mukha pa lang, sarap batuhin ng kamatis. O di kaya durian ba? Pero si Inday Sara, kita mo naman, nakikita mo yung pag-asa, in interview. Talagang game na game lang Nakaka-good vibes. Tuloy tayo. Alleged destabilization and then yung rally natin, ma'am, left and right, Luzon, Visayas, Mindanao. Ang mga lumabas, ma'am, mga young ones. Makikita natin mga estudyante. Ma'am, sa tingin niyo, ma'am, with what is happening now, magpapatuloy pa to, ma'am? Alam mo, ma'am, yung destabilization, nanggagaling lang naman yan sa administrasyon Exactly. Wala namang destabilization na nangyayari Nagsasalita lang yung mga tao. At nai-insecure lang o natatakot lang yung administration sa lakas ng boses ng mga tao. Pero sa totoo lang, ma'am, walang nagpaplano ng destabilisasyon. Normal ang pagpapahayag ng isang tao sa kanyang nararamdaman. Ang pansin ko ang pansin ko yung destabilization na word, na salita, nanggagaling siya lagi sa administrasyon. Correct. Kasi nai-insecure sila at natatakot sila. Kasi lumalakas yung boses ng mga tao. Ayoko na magsalita, ma'am, kasi baka matuto na naman sila sa akin, ma'am. Tapos pag natuto sila sa akin, di ba? Meron ba tayong ginagawang destabilisasyon? Meron bang mga tao na nagmi-meeting na nagsasabi na Pabagsakin. Makabayan, yes. Number 1. Yan talaga ang vision ng Makabayan. Pabagsakin ng gobyerno kasi gusto nilang mag-take over. So kung meron man grupo na nagmi-meeting para pabagsakin ang administrasyon, ang gobyerno, Makabayan yun. Wala nang iba. Lahat ng iba dyan, wala nang meeting yan. Nagpapahayag yan sila ng nararamdaman nila ng galit. Tama ka dyan, Day. Stop muna tayo dyan, Day. Di ba? Nakuha natin, no? Gusto nilang ikunik si Kiko Barsaga at palabasin, may destabilisasyon at ikunik kay Inday Sara. Para si Inday Sara, pwede nilang kasuhan na inciting to sedition. Para kaso na naman. Magaling talaga itong si Bangag mag-divert Again, wala talagang destabilisasyon.
Yung sisigaw ka ng BBM resign, normal po yun dahil ayaw mo na nga sa Pangulo eh. Binoto mo, taong bayan ka. Nabudol ka, kaya gaya ni Kiko Barsaga. That's normal. Anong destabilisasyon? Bawal ba? People power. Nagawa naman natin yan noon. Aminin nyo na marami ng galit ng mga Pilipino. Bakit ba? Pag magalit pala ang Pilipino dahil sa nalalaman mga korupsyon, destabilisasyon agad ito. At iko-connect at kasuhan yung mga sumisigaw ng inciting to sedition. Gusto lang nila i-connect talaga kay Inday. Kagaya si Kiko, palaban na palaban yan. Putya, kulong nyo ako, walang problema. Kasuhan nyo ako, kulong lang naman pala eh. Sabi niya, yung paglaban daw niya kay Martin Romualdez, handa na po siya mamatay. Accepted niya yun. Same with Chavit Singson. Tuloy tayo. Sa pangyayari, wala yan silang sinasabing iba na oust or ano bang tawag dyan, paggawa ng kaguluhan, masama sa presidente o panggulo sa gobyerno. Wala. Nagsasalita lang yan. Lahat ng mga tao ng kanilang, nagsasabi lang sila sa galit nila. Correct. Tayo pala. Sama na ako nun, ma'am. Sabi lang mga kami. Tayo, sa galit natin. Last question. Okay, final on my end. Okay, tingnan mo normal kasi yun eh. Ang makabayan yan, talagang panggulo. Kagaya dun sa nangyayari sa Mindula, sila yun, makabayan yun eh. Pero ang mga ordinaryong Pilipino, tama si Inday, naglabas lang ng galit, ayaw yan manggulo. Tingnan mo doon sa Forbes Park, pure, na taong bayan. Ang gulo ba? May gulo? Wala. As in, sumigaw lang. Meron mga nagsasalita, ito yung damdamin namin, galit kami sa korupsyon. Anong destabilisasyon? Vice President, ang init ngayon ng flood control din. Halos Luzon, Visayas, and Mindanao din gusto nilang ipa-check, no? Sa tingin niyo, aside from the flood control, ano pa ang mga dapat sigurong tingnan o i-check aside from these flood controls? Thank you. Yung una nang sinabi ko, ma'am, no, yung listahan na ginawa nila para sa Department of Education. Worthy yun, natingnan kung sino yung mga sinulat ni Martin Romualdez na mga congressman na makakatanggap sa School Building Program Fund. Pangalawa, flood control, yan, laging may corruption dyan. Farm to market roads, laging may corruption dyan. Yung pagsira ng highway, ma'am, bagong highway sirain, tapos may road reblocking. Anong tawag dun sa ganun? Road repairs. Road repairs? Road reblocking. Road reblocking. No? Ang tawag dyan? Oh, yan, ma'am. Nakikita ko yan lagi, ma'am. Sa highways, kahit sa Mindanao, non-stop. Every year. Bubutas. Ayusin, sirain. Yan. Actually, ang dami talagang corruption under Marcos admin. Yung road reblocking, meron Tugigaraw na mayor. Grabe, ang ganda-ganda. Pinagawa nila yung kalsada, maayos, malinis. Tapos ang DPWH nagbobotas. Kahit ako, nung pumunta ako ng Siargao, nag-byland kami. Grabe yung kalsada, pagbaba mo ng Lucena. Ayan, Quezon Province. Pagbaba mo ng Quezon Province, wala na, sa bitukan ng manok. Wala na, puro butas-butas na yung kalsada dun. Hanggang Camsur, Camnorte, Albay, Bicol Region. Medyo may magandang kalsada sa Bicol, Sorsogon. Papuntang Matnog. Pero dyan sa Albay talaga, Camsur, Camnorte, grabe. Tapos pagbaba mo naman ng Samar, yung Alin ba yun? Wala na, hanggang Tacloban, Liti na, animal kagwang kang tambalos-los ka. Perwisyo talaga. Itong gobyernong ito. Pati Tacloban, na lugar na nila ha. Butas-butas ng kalsada. Wow, dagat. Animal kang tambalos-los, BBM.
At saka yung farm to market road, meron ding issue dyan. Sa Liti, di ba? Nakuha lahat ni Sunwest Corporation, Triton, kay Saldico, sa Albay, farm to market road, sila lahat yung contractor. O panigurado, merong kickbacks dyan si Saldico at si Martin Romualdez. Ano pa ba? Kaya nga gumagawa sila ngayon ng issue para masisi si Inday Sara. Ngayon pala, ito destabilisasyon na issue, kinukunik kay Inday. Kung meron palang manawagan ng BBM resign, ang sisihin si Inday Sara. Ako hindi pa ako nakarinig na si Inday Sara ay sumigaw ng BBM resign as in. Wala pa, in fairness kay Inday Kasi nga, pag sisigaw si Inday, sasabihin, kaya nagsasabi ka dahil Vice President ka at pag nagbaba sa pwesto itong si BBM, ikaw makinabang. Yun yung laging sinasabi ni Claire Castro, yung attack dog ni Bongbong Marcos. Pero walang ganon. Hindi naman sumigaw si Inday Sara. Tuloy lang natin si Inday Sara. Last question. Marcel. Kasama sa pagpapahayag ng kanilang galit na ilang grupo ng panawagan ay Marcos resign. Do you share the same sentiment? No, ma'am. I never said Marcos resign. Ang sinabi ko, ma'am, unang-una, magpa-drug test siya. May challenge na siya galing kay Attorney Vic Rodriguez. That Correct. is a hanging open challenge na hanggang ngayon, ayaw niyang gawin. Na sinasabi ko, that is a betrayal of public trust. Correct. Because when you are president or vice president, you consecrate yourself to the service of the nation. Ibig sabihin nun, ibibigay mo na yung sarili mo sa bayan. Ibig sabihin nun, yung katawan mo, hindi na yan sa iyo sa bayan na yan. Yung pag-iisip mo, hindi na yan sa iyo sa bayan na yan. Therefore, pag sinabi ng bayan na magpa-drug test ka, hindi ka pwedeng magsabi ng hindi. And therefore, that is betrayal of Public trust. Trust. Pangalawa, yung pagpirma niya ng kaduda-duda na budget. That is a culpable violation of the Constitution. Yan ang sinasabi ko, nasagutin niya, na hindi niya sinasagot. Ang ginagawa nila, naghahanap sila ng mga tao na aatakihin nila para nakakalimutan yung tanong sa kapasidad ng Pangulo na maging leader. So hindi nyo rin supportado makipanawagan ng ilang grupo na Marcos Never ask him to resign. That is a pointless call, Hindi magre-resign yan. Nakita niyo ba yung tatay? Ilang taon yun? 21, 21. Ilang years yung senior? 21 years. 20 years? Oh. That is a pointless call, Tingnan niyo yung DNA niya na ayaw yan umalis ng pwesto. So, Marcos resign is a pointless call. That is why I am asking him to do his job. Of which, of course, alam na nating lahat na hindi niya ginagawa. Tingnan mo si Vice President Inday Sara, kahit galit na, hindi niya sinasabi na suportado niya yung mga nanawagan na BBM resign. Anong sabi ni Inday? Pointless. Dahil manhid yan Yung dugo niya, dugo talagang hindi alis sa pwesto. Wala daw nakikita si Inday Sara na parang mag-resign itong kapal ng panga nito. Wala matagal na nilang inaasam. Kaya nga binudol si Inday Sara dahil gusto nilang makabalik. Wala silang paraan para makabalik sa palasyo. Si Inday Sara lang ginamit nila. May kasalanan yan si Amy Marcos. Maraming nabudol At saka, hair follicle drug test, yun naman sinabi ni Inday. Nasa na ngayon? Hindi pa rin. Ang totoong nananawagan ay itong sila ni Kiko Barsaga at ito si Manong Chavit Singson. Puta, kababayan talaga, Inaraw-araw na talaga ni Manong Chavit itong si Bongbong Marcos. Wala nang ligtas itong animal na bangag na ito. At tinawag talagang bangag ni Manong Chavit si Bongbong Marcos at sinabi niya, ginagago lang tayo ng Marcos admin. Talagang ginagago. Ang problema, magpapagago naman din kaya ang mga Pilipino. Kailan kaya magising ang taong bayan, anak ng kagwang?
Pakinggan natin si Manong Chavit Singson sa kanyang mga birada. Ito, bago rin ho ito ha. Breaking news pa rin po ito. Preskon kanina, pakinggan matong niya, Chavit. Maganda yun, wala tayong pupuntahan. Right now, mahirap tayo magprogreso itong ganitong klaseng pamamalakad ng gobyerno kung magtatakpan nila ang katiwalaan. Mag-graft and corruption. Wala, ang nangyayari na ngayon, hihinto na yung investigasyon. Puro divert na yung issue. Marami nagsasabi, this is the biggest scam ever. At it was proven already. Ghost project. Ang dami pong ghost project. Ako, tutulungan ko nga si President Marcos to show, being the president, he should show transparency, accountability, honesty. Para maliwalang tao sa kanya, unahin niya yung probinsya niya. Dahil, para paniwalaan natin, kung malinis sila, well and good, tulungan pa natin. Yung suggestion ko, makakatulong sa kanya. Kung totoo yung sinasabi niya, malinis. Kaso nga lang, Manong Chavit, puro ghost nga. Pangunahin niya ang probinsya niya. Ghost yung advisor. Resulta, ghost projects. Sana ang presidente, ghost na rin. Hindi talaga mangyari yan. Tuloy, Manong Chavit. Oh. Unahin niya ang probinsya niya, then probinsya na, magkatabi lang kami. Imbestigahan kami lahat. Mas hindi flood control, lahat ng project imbestigahan nila. They're very transparent in Ilocosur. So, ipakita niya na ganun din sila, then maniniwala ang tao. Bakit ayaw galawin? Ang kakuha sa ICI, unahin ng Ilocos Norte, para magkaroon ng pagtitiwala sa ating presidente. Sa Senate lang, pinagtakpan na nila. Nung dumating yung Ilocos Norte, hindi na minensyon, tinakpan. Hanggang lumabas din, Ilocos Norte, tapos si Lintuna. Ngayon, sila nagsasabi na wala na raw investigasyon sa flood control. Doon naman tayo ngayon sa Farm to Market Road. So, ibig sabihin, ang daming dadaanan, issue, na nag-divert na sa tunay na issue. Nagsabi ng ICI, ang daming ghost project. Bakit tayo pupunta sa another project? Ibig sabihin, bisigan nyo muna lahat yan hanggang matapos ang term ko. Hindi tayo umabot sa kanya, wala na, tapos ang term niya, alis na sila. Kasi ang Pilipino, madaling makalimot. So, paalala ko lang sa ating kababayan, yung nangyari sa parents nila, napatalsik, napaalis, due to graft and corruption. Nakakaya nga, nasa book of... Guinness Book of Record. Guinness Book of Record. Ang tatay nila ang samang pangalan. Akala ko, lilinisin na nila. Nung inimbita ko na tumulong sa pagtakbo niya sa vice presidency. Ako lang nagsabi na, presidente muna, pag nag-file, at that time, walang tatalo kay Inday Sara. So ako lang nagsabi na presidente muna, pero pag nag-file si Sara, you have to slide down. I have the leverage to talk to Sara. Ikaw ang vice, protected ka na. Balaktakan pa yung mga leaders. Kaya Manong Chavit, ikaw pala yung dahilan, anak ng kagwang, na tumakbo pagka presidente si itong Singiwiim. Kasi takbo ka na ng presidente. Pag tumakbo si Inday Sara, mag-withdraw ka at bumaba ka. Kaya ang ginawa ngayon ni Amy, binudol si Inday na mag-vice ka lang, Day, huwag ka na mag-presidente, Day. Kaya yan ang nagiging resulta. Matindi. Ito yung totoong kwento. Kaya nagiging presidente si Bongbong. Vice lang pala ang gusto. Nag-encourage si Manong Chavit, mag-file ka muna ng pagka-presidente, tapos pag si Inday Sara, mag-file ng pagka-presidente, bumaba ka at magiging busy ka na lang kasi walang tatalo kay Inday, kahit ikaw talo ka. Pag busy ka, sure ka ng panalo. So ngayon, gumawa ng kademonyohan itong si Mangga, ito yung resulta, Manong Chavit. Bodo lahat, Manong Chavit. Sabi niya, thank you, Manong. Yun lang. So all the way, tinulungan ko.
pera, lahat, nagkakawa ng kontribusyon. So, nakalimutan ako, okay lang, wala akong samaan loob doon. Talagang ganyan ang buhay eh. Kaya lang may Alzheimer ka ako dahil nakalimutan na nga eh. Of course, tumulong ako. Eh di, yung mga mayors naman, maraming problema bawat, there are 1,500 municipalities. Halos lahat na, siyempre sasabihin nila ang mga problema nila. So, gusto ko bang dalhin na, wala na. So, nagtataka kami lahat, okay lang, wala tayong magawa. Yun ang gusto nila. Pinagkantay ako ng pinagkantay for 3 years. Antay ka lang, antay. Hanggang naging anti-Marcos na ako. So, yun po ang nangyari. Sana po, wag tayong pabudol. Dahil, ang liwanag, sinabi na ang ICI, maraming ghost project. Bakit tayo pupunta sa Farmers Market Road? Bakit pinaibisigan ngayon mga iba? Hindi naman po tayo gago lahat ng mga Pilipino. Parang ginagago na tayo mga Pilipino. Siya naglabas. May Alzheimer nga siya dahil hindi niya alam, damay siya. Tama ka talaga dito, Manong Chavit. Hindi tayo gago, mga Pilipino. Pero ginagago na po tayo ngayon. Anong gagawin ho natin? Ginagago ang taong bayan. Ang masaklap, ang mga ibang mga Pilipino ay nandun pa rin nakatutok sa mga Duterte na wala namang kasalanan. Pinipilit nila dinadivert yung issue. Ako, agree ako dito kay Manong Chavit, ginagago tayo ng gobyernong Marcos. So sa akin, sana may gawin tayong lahat kasi alam naman natin ginagago tayo. Yung iba, tahimik pa rin. Yung iba kung ano-anong ginagawa, BBM pa rin kahit lubog sa baha, BBM pa rin kahit naipit na sa lindol, anak ng kaguwang, BBM pa rin kahit binibintahan ng 20 pesos per kilong bugas, kahit na may dilobyo o may gulay. Kaya nakakatulong din to sila ni Manong Chavit, sila Kiko Barsaga, na maiingay ngayon. Tuloy natin si Manong Chavit. Sila ang target, third biggest beneficiary of the Diskaya. Paano nakakuha si Diskaya ng 31 billion in 3 years na term ni BBM? 31 billion nakuha niya. Matagal na ako sa construction business. Never ako nakatanggap ng 1 billion na nakapag-project ng 1 billion. Ngayon, ako pa binibitahan ngayon. Wala kami project ni Diskaya ron. Wala kaming... nasa akin listahan lahat. Si Diskaya, 31 billion nakuha. Sino nagbigay nun? May connection sa taas. Paano nakarating ang mga Diskaya sa Ilocos Norte? Yun, iniwanag nila bakit nandun. Ano yung mga project niya? Diskaya have 38 projects in Ilocos Norte. Ilocos. Ipakita nila yung mga project nila doon, then we should believe him. Ngayon, dinay-divert na. Ang nangyayari ngayon, diversionary tactic. Iba na ang sinasabi nila. Wala nang flood control. So, yun ang sitwasyon natin ngayon. Ano mangyayari sa ating bansa? Wala nang progress yan. Ang ekonomiya natin, wala nang progress. Retrogression na, retrogress. Hindi progress. Ibig sabihin, kabaliktaran ng progress. Yun po mangyayari sa atin. Kung hindi nila ayusin. Kung mag-imbestiga sa Ilocos, kanta mo na rin, Diskaya, sabihin mo rin na tumanggap ng kickbacks itong si Sandro Marcos. Sabi nga ni Kiko Barsaga, mas malaki ang kickback daw ni Sandro. Di ba, Kiko? Ang Pilipino ba ay united? Are we united? Kasi yung September 21 na rally, no? Parang iba-ibang grupo, watak-watak. Ano palagay nyo? Wala po mangyayari sa mga rally-rally. Kasi kanya-kanyang agenda. From the very beginning, gusto natin masolve itong problemang ito.
let us cross party line. Mhm. Walang liberal, walang Duterte, Correct. wala mga partido. So, maski na anong gawin na iba-ibang magrarally, kukuluin lang yan, mapapagod lang po kayo. Mhm. Manhid po ang kalaban. Hindi na sila nakakaramdam. Manid, nasubrahan sa polboron. Gusto ko yung sinabi ni Manong Chavit, wala nang kulay-kulay nga. Wala nang Duterte, Dilawan, Pinklawan. Wala nang ganun. Animal o Pilipino tayo, isang kulay natin. Kulay kayo manggi. Itong mga Dilawan na Pinklawan, ang titigas ng mga ulo. Sarap naman ninyo. Isus ko, Ginoo. O, tingnan mo ang Duterte, mga supporters, mga didis, kamakailan, di ba doon sa Forbes Park, halo-halo. Nandun si Kiko, walang Duterte, walang Dilawan, animal, Pilipino tayo. Hindi ako nagsabi, pero si Maharlika, bangag daw ang presidente natin. Walang Bangag daw ang presidente natin. Inulo mo si Marlica. Sabihin mo na nga si Manong Chavit, bangag-bangag naman kasi. Meron nyo, bangag ang presidente natin. pakiramdam. Hindi niya na alam ang gagawin. So, maski mag-protesta kayo, hindi magre-resign yan. Correct. Pero kung magkaisa tayo lahat, Mhm. dahil ang survey, 20% na lang suporta ng tao, 80% against them. Nasa record yan. Kailangan magkaisa tayo, pabayaan naman natin ang mga kabataan. Mhm. Nag-aaral man sila o hindi, mga kabataan mag-decide kung kailan ang rally, isa lang. Sundan natin lahat yon, suportahan natin, dahil future ang mga kabataan ito. Hindi po sa amin. Hindi po sa atin. Mga kinabukasan ng mga kabataan ito. So, isa lang. Pero sila mag-decide, hindi mga politician. Sila mag-decide ang date. I'm sure maraming susuporta sa kanila. Yun lang pakiusap ko. Huwag tayong kanya-kanya dahil pinagtatawanan lang tayo. Tama. Yung sinasabi yun, yung September 21. Magulo po yun dahil kanya-kanya. Yung mga liberal, kami lang, sabi nila. Ang ginawa ko naman, nagpakain lang eh. Kinain naman nila. So, nagpunta ko sa kabila. Pagkain. Dadalhin ko rin yun. Marami kasi kaming portable kitchen. 6. 6 din ang portable hospital namin. So, pag may disaster, ngayon nga, galing na sila sa Bicol, nasa Cebu sila, pauwi na. Pagod na ang mga doctors namin. So, umiikot po yun. Now, ako naman, nagpakain lang noong 21. So, maganda naman lahat. Kaya lang may nanggugulo na. Yung grupo ni Martin Romualdez at Palaka, 'di ba? Sabi ni Manong Chavit, alam niyo po, okay na sana kaso talagang may nanggugulo. Tuloy lang natin konti sa mga nanggugulo. Nung umuwi ako ng hapon, iba ng crowd. Dumating na yung mga manggugulo. So, doon na lang tayo magpakain sa Corinthians ako. So, doon ko lang pinark yung mga ibang truck ko. Kumakain naman lahat ang pupuntaan, dumadaan. May dumadaan doon na binugbog yung kitchen. Kung ano siya sabi. Bumalik, black sila, nakamaskaran ng black. Noong bumalik, tinanggal yung mask niya. Pasensya na ho, malaki ang binayad sa amin, sabi niya. Sino nagbayad sa inyo? Sabi yung mga nagpapakain. Si Martin Romualdez at saka si First Lady, sabi nila. Dali. Kung doon di ako naniwala, yun ang sinabi yung mga dumaan. So, ganon ang nangyari noong 21. Now, gusto ko lang ipaalala sa mga sundalo, mga pulis. The constitutional duty of the AFP, protector of the people and the state, for our mutual education, the primary provision that defines the duty of the armed forces of the Philippines under the Constitution in Section 3, Article 2, which provide thus civilian authority is at all times supreme over the military. The armed forces of the Philippines is the protector of the people and Correct. the state to secure the sovereignty and the state and the integrity of the national territory. Reading of the above provision does not say
that the AFP is the protector of the President and his government. Protector of the people and the state, hindi po yung Presidente. Yun ang nasa konstitusyon. Kasi sinasabi nila, nasa konstitusyon, protect the President. Hindi po. Should protect the people. Maganda yung sinasabi ni pinulit-ulit ni Manong Chavit sa mga kapulisan na ang tungkulin ninyo, mga militar, is to protect the people, hindi yung poprotektahan mo ang presidente. Kaya sana rin ang mga nagrarally, iwasan din natin maging kaaway ang mga kapulisan kasi hindi ang kakampi sa'yo kasi inaaway mo. Lagi lang natin ipaalala na ito kayo mga kapulisan, ang pinanumpaan po ninyo ay para po yan sa mga Pilipino, mga citizen, hindi ho para yan sa presidente, protect the people. Kasi ako, sa akin, naniniwala ako, wala na tayong pag-asa doon sa mga general, yung mga matataas na posisyon na ma-encourage ninyo na sumama sa pakikibaka laban sa korupsyon. Kasi nga, yung mga yan, may mga busal, Armed Forces of the Philippines nga, di ba? Merong 15 billion na issue na ghost projects. Paano ho yun? Ang pag-asa mo, yung mga frontliner na isinusuga ng mga commander nila, dito ka sa harap, paliwanagan ng maayos dahil sila po ay kakampi ng bayan at hindi natin kaaway. Ganun ho po dapat. Kaya so minsan, yung iba, mga nagrarally, sobrang galit, nasasaktan yung mga kapulisan. Tingnan mo ngayon, 'di ba, may Indonesian, may Indonesia, may Bangladesh, may Nepal. No. So ngayon may bago na unahan na naman tayo. Madagascar, lumayas ng presidente. Dalhan pa naman ng mga kabataan, jinsin ng kabaong. Laya sa presidente ng Madagascar, putang ina, kabaong nang dinala eh. Kaya sibat sila. Tuloy, Manong Chavit, So, Governor, kilala mo si Presidente. Anong mensahe mo sa kanya to BBM? Anong sabihin ko po, mahirap mapagsabihan yung mga bangag. Bangag, sabi ni Maharlika eh. Nagturo na naman. Mahirap pagsabihan daw yung bangag. Bangag, sabi ni Maharlika eh. Siyempre, sinasabi rin ni Inday Sara, magpa-hair follicle drug test, di ba? Animal, ito yung kamerang Chavit, bangag daw talaga eh. Minsan niya, bangag, tuloy. At saka, nahuli sila kasama si First Lady. Ito na. May report na sa US na namatay yung anak ni Tantuco. Umiiyak daw yung asawa para tumawag ng 911. Ayaw patawagin dahil na-overdose ng drugs. Now, may report na yon. May report na on record. 12 hours after sa report, bawal po yun. It's against the law sa US. Amerika. Lininis nila lahat. Report nila, report ng mga US. 12 hours, lininis nila lahat. Pero nagkalat pa rin daw ang cocaine. Galing po sa Amerika yung report na yan. So, meaning, talagang may nagdadrug sa kanila. Kasi nagda-cocaine. Lahat yata sila, Manong Chavit, kasi yung mga mata, mga budlat. Pati ba nito? Alam ni Manong Chavit lahat. Patay kayong bangag ka. Hindi talaga kayo tatantanan ni Manong Chavit. Lalaki to, tol. Mga kabisdak. Sa akin, lalaki to. Papalakihin pa to ni Manong Chavit. Kawawa to si Bongbong Marcos. Maulit itong history. Kagaya sa tatay na, ewan ko kung makasurvive hanggang 2028. Pero sa init ngayon ng mga tao, kulang lang ng pagkakaisa. May kanya-kanya kasing galaw. May kanya-kanyang mga agenda, mga dilawan, galit sa mga Duterte, hindi galit sa mga Marcos, pero sumisigaw sila ng ikulong mga kurakot. Pero hindi nila nababanggit kung sino yung mga kurakot. Kulang eh. Tuloy, Manong Chavit. So, paano sila mamumuno sa ating bansa? Correct. Ito. Marami po silang pera. Yung nga sinasabi ko na attack dog. Si ngayon, Claire. kinakakas na ako yung mga attack dog. Ang attack dog, ulol na aso,
Santong Pag kabayo. nakaamoy ng flood control, kakagat. So yun mo, ngayon, ang kumakagat sa akin. Ang dami ng, ako nga, kung totoo yung sinasabi nila, pakukulong ako. Wala po katotohanan. Ako record lahat, mag-base ako record, for record. Now, sinasabi nila, weteng Lord daw ako. Panahon ni GMA, pwede kong hihingin lahat. Wala akong isang kinuhang weteng. On the record. Tingnan nyo ang record. Tanong nyo sa mga MSTL ngayon, meron ba akong inagaw? Wala. Kung interesado wala ako, di kumuha na ako. Wala. So, ano pa? Ang Black Sun. Black Sun Mining, binubugbo ako niya, Black Sun Mining. Pagbibigay ako ng 5 million, kung ituro niya kung nasaan ang Black Sun Mining na yan. Gawa-gawa ng mga attack dog. Mga ulol na aso na kumakagat pag nakamoy ng pera. Marami po sila yan. Kaya, kakausapin ko si Mayor Isko Moreno, papatulong ako na huliin lahat yung mga ulol na aso sa Manila, City Pound. Para huliin ni Mayor Isko Moreno lahat ang mga asong ulol sa Manila. Unahin mo na sa Malacanang. Humingi ng tulong kay Yorme Isko. Mga ulol daw, Yorme. Hulihin mo. Nasa Malacanang, ang dami. Talay, Manong Chavit, oh. Thank you very much, Governor. Okay, the table is open. Identify yourself and your organization. Sige, please. Manong, good morning po. Aaron from SMNI. Manong, kahapon po, no, you have mentioned in an interview with Ms. Karen Jimeno, yung revolutionary government. Can you explain to us, for the benefit of the viewers, kung ano po yung revolutionary government at bakit kailangan ito ng Pilipinas ngayon? Revolutionary government, para yung ginawa noong panahon ni President Cory. That's the only way. Dahil ang batas natin magaganda. Ang implementasyon hindi po maganda. Kung magkaso-kaso ka lang, walang mangyayari. Yan, nagdaan na tayo dyan. May nakulong ba? Wala. At kung magbayad ka ng parking fee, naka-parking fee lang yung kaso. Ang daming backlog. Kung may pera ka, bigyan mo ng pera yung mas isang baba lang, hindi niya akyat. Naka-parking fee, matutulog. Namamatay na yung postigo, namamatay na yung nag-complain, walang mangyayari. Kaya nakukulong yung mga maliit na tao. Walang kwenta po ang batas natin. So the best, my suggestion ko lang, kung gusto ng tao na pagbabago, it should be a revolutionary government. And wala akong makita leader na matino. Huwag nyo tanggalin naman yung mga nakaupo. Fairness to them, marami naman magagaling, marami, yung mga kurap lang. Ang acting president galing sa Supreme Court. Doon sila mamili. So, sinong acting president, they will advise us. They will set a date for a snap election for president. So, yun po, suggestion ko lang. Parang gusto kong pilitin kong intindihin yung sinasabi ni Manong Chavit na revolutionary government. Kasi ang revolutionary government niya, so, against the Marcos admin. So, papatalsikin si Bongbong Marcos, people power yan. Pero ang mamumuno daw ay yung Supreme Court. Parang nalalabuan ako dun. At sabi niya, itira yung matino. Kung mag-revolutionary government, siyempre, kailangan patalsik si Bongbong. Si Inday Sara na magiging presidente. So, hindi na tayo mag-revolutionary government para sa akin. Kasi paano nga magkaroon ng revolutionary government kung may nakaupo pang presidente? So, ang lalabas, people power muna. People power muna. Pagka people power, talsik si Bongbong Marcos. So, nunid na siguro ng revolutionary government. So, si Vice President Inday Sara na magiging upong presidente, yun ang nakikita. Kung matino naman si Inday, at magkaroon na lang siguro ng pagbabago, pwede, revolutionary government, pero si Inday Sara, yung presidente, at i-revise lahat ang mga saligang batas patungo sa federalismo. Pwede rin yun. Revolutionary government, tungo federalismo. Kasi yun din yung sinisigaw namin noon. Pero, ang tatayong presidente, si Vice President Inday Sara na.
Sana yung mag-lead ng bansa. Si Inday na mag-aayos lahat at huwag na nating palitan. Kasi ang purpose natin dito, kasi galit tayo sa mga kurakot. Sino bang kurakot? Marcos naman, yung pamilyang Marcos, Romualdez, Saldico. Baka yun ang pwede. Kasi kung revolutionary government, pati si Inday Sara tanggalin, wala namang kasalanan. Mukhang walang papayag doon. Revolutionary government, against siguro sa Marcos. Pagising sa umaga, tanghali at gabi, nakikita ko ang post niya, ang hapdi. Paano nga ba to? Di ako makatanggi. Watch ko na lang at isipin ng mabuti. Bisdak Pilipinas. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas. Para sa bayan, gumigising sa diwa. Sa likod ng kamera, tapang ang dala, walang sinasanto kung mali ang gawa. Hinay-hinay, pero palaban. Boses ng tao sa digital na labanan. Bisdak, tinig ng katotohanan. Sa bawat vlog may laban sa kasinungalingan. Mulat ang mata, gising ang masa. Bisdak Pilipinas, para sa bayan, gumigising sa diwa. Hindi artista, hindi politiko, pero ang katotohanan, sigaw niya ay buo. Sa YouTube o Facebook man siya makita, may aral ka pa rin, may uwi sa bawat salita. Bisdak, gising sa katotohanan. Di lang kwento, kundi panawagan. Sa bawat Pilipinong naghahanap ng liwanag. Bisdak Pilipinas, kasama sa pagbangon ng bayan. Bisdak Pilipinas, boses ng masa. Gising ang diwa. Sa vlog mo, may pag-asa.